ako, mga kababayan, na malaki ang ambag ni Pastor Apollo C. Kibuloy sa success ng Duterte administration. Dahil bilang isang matalik na kaibigan, si Pangulong Duterte sa tuwing inaabot siya ng katanungan, mga bagay-bagay na nahihirapan siyang pagdesisyonan, kay Pastor Apollo Kibuloy siya unang lumalapit. Isa rin pong spiritual counsel ni PRRD si Pastor Apollo C. Kibuloy. At naniniwala po ako na hindi mag-i-endorso si Pangulong Duterte ng kandidato na hindi niya pinagkakatiwalaan. Tama, mali? Bilang matalik na kaibigan, di ba may kasabihan na kapag kaibigan, pag tunay na magkaibigan ay walang iwanan. Yaan ang pinatunayan ng pagkakaibigan ni Pangulong Duterte at ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Kaya po tumatakbo si Pastor Apollo C. Kibuloy ay dahil sa ilang kadahilanan. Unang-una na po dyan, yung injustice. Ako po ay isa sa nakaranas ng injustices na dinanas ng Kingdom of Jesus Christ. At gusto ko po malaman ninyo, mga kapatid, dito sa Quezon City, ako po ay hindi miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Ako po ay Katoliko. And in fact, kami po ay dating mga kritiko ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Dahil nung una, naniwala kami doon sa mga binabalita sa mainstream media, binabalita sa social media, patungkol sa katauhan ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Pero, sa kabila ng pagiging kritiko namin sa kanilang sekta at kay Pastor Apollo C. Kibuloy mismo, imbis na magalit, kami ay inimbitahan doon sa Kingdom of Jesus Christ. At nandun kami para mag-obserba. At doon, mga kababayan, marami kaming natanong, na-interview na mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, iba-ibang istorya, iba-ibang pinagdaanan, pero lahat sila, mahal nila si Pastor Apollo C. Kibuloy. Di ba dapat, kung rapist ng isang tao, iiwan siya ng kanyang mga miyembro, pero bakit lalo pa siyang minahal ng kanyang mga miyembro? Dahil katulad nila, napatunayan namin na hindi ganong tao si Pastor Apollo C. Kibuloy. Dahil siya ay isang matinong leader. Mula 15 na miyembro, ngayon po ay naglalaro na yan sa 7 milyon na matibay na KOJC members. So tingin nyo, kung totoo yung binabato ni Pastor Apollo C. Kibuloy, so tingin nyo mag-i-stay o lalago pa ang KOJC? Hindi na. Pero dahil kasinungalingan ang pinagsasabi nila, lalo silang minahal at ipinagtanggol ng mga miyembro ng KOJC at maging kami na hindi miyembro dahil alam namin na si Pastor Apollo Kibuloy ay matatawag na natin na hero. Bakit? Dahil si Pastor Apollo Kibuloy ay nagligtas ng libo-libong buhay na napaliwanag buhay, mga dating turutista, mga iniwan ng kanyang mga magulang, at kung ano-ano pa na mga kriminal dito sa Pilipinas. Pero, imbis na husgahan ni Pastor Apollo C. Kibuloy ang mga tao na yan, kinugkop niya, dinamitan, binihisan, pinaliguan, pinakain, at ngayon, namumuhay ng masagana, mapayapa, at sobra-sobra pa sa kanilang pangangailangan. Yan po ay totoo, mga kababayan, dahil kami mismo ay nag-interview sa mga miyembro na yan. At kung meron kayong mga cellphone, meron kayong mga data, tingnan nyo, Glory Mountain, Prayer Mountain, at Kingdom sa Davao.
Yan po ang mga tinatawag na paraiso sa lupa. Hindi pa nakakapasok si Pastor Apollo Sikibuloy sa politika, marami na po siyang nagawa. Yan po ay dating masukal na gubat na ngayon ay merong 500,000 na mga pine tree na itinanim dyan ni Pastor Apollo Sikibuloy at ng kanyang mga miyembro. At tunay niya naman na si Pastor Apollo Sikibuloy ay mapagmahal sa kalikasan at ehemplo ng kalinisan. Yan po si Pastor Apollo Sikibuloy. Kanina, sinabi ko kung bakit tumatakbo si Pastor Apollo Sikibuloy. Si Pastor Apollo Sikibuloy ay biktima po ng injustice. Biruin nyo, yung warrant of arrest nakapangalan sa ibang tao at naka-address sa ibang lugar pero sinerve sa Davao. Isn't it injustice? Injustice po yun. Hindi naman nakapangalan kay Pastor pero kay Pastor sinerve yung warrant of arrest. Napakalaking katarantaduhan po nun. Dahil si Pastor ang hinahanap nila dahil si Pastor ang leader. Pag ikaw ay matinong leader, ikaw talaga ang tatargetin. Pero may tanong ako, ano po pagkakaiba ng magnanakaw sa politiko? Ano po? May parang walang alaman. Ano ang pagkakaiba ng magnanakaw sa ibang politiko? Kasi yung mga leader, ang tawag natin yan, yung mga nagsisilbi sa bayan na matitino, ang tawag natin yan mga leader. Pero, yung mga naumurap, ang tawag dyan, politiko. Oo. Tapos yung mga nagnanakaw, ang tawag dyan, magnanakaw talaga. Okay, ang pagkakaiba ng magnanakaw sa politiko, yung magnanakaw, nagnanakaw muna bago tumakbo. Yung politiko, tatakbo muna bago magnakaw. Tama? Parang wala nang tawa. Wala na ako sa joke ko. Pero, ibahin nyo si Pastor Apollo Sikibuloy. Kasi, sa tingin nyo, yung pinakita natin kanina, mangyayari yan kung corrupt si Pastor Apollo Sikibuloy, hindi ko yan mangyayari. Dahil, sa si Pastor Apollo Sikibuloy, galit na galit sa korupsyon, ni pisong tuling, kahit pisong tuling ang nakawin mo pagagalitan ni Pastor. At tising kong tuling, walang pera galing sa gobyerno nang galing po doon. Ano po ang pinakamalalang problema ng Pilipinas ngayon? Ang lakas ng korupsyon. Yun. Number 1 po talaga ang korupsyon. Kagutuman, kriminalidad, droga. Noong panahon po ba ni Pangulong Duterte, medyo nawala yung droga? Gusto nyo pang ibalik yun? Ibalik natin yung dati na nakakapaglakad po tayo ng madaling araw. Ngayon po ba nakakapaglakad ulit tayo ng madaling araw? Bakit hindi kayo naglalakad ng madaling araw? Nakakatakot. Dahil ngayon, marami naman tayo nakikita, nagsasalitang mag-isa, tumatawa mag-isa, kinakausap ang sarili, at ang malala, tumatakbo hubad-hubad pa. Dahil po yan sa droga. Kaya ngayon, mga kababayan, sama-sama po tayo para ayusin ang Pilipinas. Now, kanina sinabi ko, yung pinakamalala, korupsyon. Marami na, droga, korupsyon, kriminalidad, kagutuman, kawalan ng trabaho. Pero magpo-focus lang tayo sa isa. Yung zero corruption. Dahil pag nawala ang korupsyon, naniniwala ako, para magiging chain reaction yan, hihilain ng lahat pataas pag walang nangungurap sa Pilipinas. Pag walang nangungurap sa Pilipinas, mapupunta tayo doon sa inaasam ni Pastor Apollo Sikibuloy na first world country.